basihan ng investigasyon ng International Criminal Court ukol doon sa mga naganap na pagpatay sa konteksto ng tinatawag nating war on drugs. No? Kaya siya inimbestigahan at ito ay resulta ng investigasyon na iyon. So ibig sabihin, may warrant of arrest kasi na-determine ng pre-trial chamber ng ICC na may reasonable grounds to believe na itong taong ito na subject ng warrant ay nag-commit ng crime under the jurisdiction of the court. Kanina po may lumabas na video, no? Nung lulan pa ng eroplano bago siya mag-disembark si dating Pangulong Duterte. I'm wondering if we can play that video para makita ni Professor Tew, direct. If we can play that video here. Let's pull up the audio. Professor, pakinggan po natin. Okay. Papayag po. Kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Okay. Professor Tew, I don't know if you heard that, pero may sinabi na salita, may sinambit na mga salita si dating Pangulong Duterte na sinasabi niya kung kakampi ka dyan sa mga puti. We are at this point just assuming na yung kausap niya ay yung representante ng Interpol. Pero ganun ba talaga, Professor? Kampihan ba ito ng mga foreign elements, no, sa pagitan ng mga banyaga kumpara dito sa mga lokal na otoridad? Professor. Hindi tama yung nasambit na iyon. Unang-una, mali yung puti yung composition ng court, no? Kasi in fact, almost half or even half of the judges in the court are non-Caucasians, non-white persons, non-white judges. And in fact, itong pre-trial chamber, hindi Caucasians yung ilan sa miyembro na nag-issue ng warrant. So mali iyon. Pangalawa, ang International Criminal Court ay in-establish ng international community. Of course, merong powerful global north countries na siguro yun yung tinutukoy niya ng mga puti na nag-establish niyan. Pero wag nating kalimutan na miyembro tayo niyan. Maraming miyembro dyan na Asian countries at marami ding miyembro na countries from Africa and Latin America. So, hindi binubuo ng puting mga bansa lamang ang ICC. So, hindi yan kampihan. Ito yung pamamaraan para mapanagot ang mga nag-commit ng international crimes na sobrang grabe na ginawa ng buong mundo, na gumawa ng korte para ilitis ang mga krimen na iyan. Siguro kung lalawakan natin, no, kung ano man ang iniisip ng mga panahon na yon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kung bakit niya nasambit yung mga katagang yon. Baka naman ibig sabihin niya mga banyaga. So, kung kakampi ka dun sa mga banyaga, or if you're going to side with a foreign power, if you're going to side with someone outside, no, labas sa jurisdiction ng Pilipinas, ito ba ay tamang konteksto, once again, na ito ba'y pwedeng tingnan na foreign intervention na panghihimasok sa kung anuman ang sistema na mayroon tayo dito sa Pilipinas, Professor? Sa tingin ko, hindi accurate yung pagtanaw na iyan sa ICC. Unang-una dahil ang sistema ng ICC ay nagbibigay sa mga partido, mga estado na hindi na tayo kasama ngayon, no, ng pagkakataon na imbestigahan at i-prosecute ito at the first instance. No? Ito yung tinatawag at lagi natin pinag-uusapan before na complementarity. Papasok lamang ang ICC kung sa bansa noong inaresto ay unwilling or unable sila na i-investigate or i-prosecute yung mga nasasangkot. So, binigyan tayo ng pagkakataon ng miyembro. Ang response ng Estado ay mag-withdraw. So, ngayon, walang pagkakataon na gawin yan at in fact, nire-resist pa nga yan sa naririnig natin. So, hindi ito panghihimasok. Ito yung sistema na inagrihan ng Pilipinas noong naging partido siya ng Rome Statute. May paglabag ba sa konstitusyon ng hayaan ng mga otoridad dito sa Pilipinas ang pag-aresto kay datong Pangulong Duterte?
Sa tingin ko, hindi natin masasabi yan ngayon kasi yung sistema ng pag-aresto ayon sa Rome Statute ay dapat sumunod sa national law ng estado na nag-aaresto. Ibig sabihin, itong panahon na ito na nasa kustodiya siya ay critical na panahon na sundin ang konstitusyon at sundin ang ilan pang mga proseso ng ating national law. So hindi natin masasabi kung may paglabag just because inaresto siya. Kasi ang sistema ng pag-aresto, in fact, nire-refer sa national law ng Pilipinas na dapat sundin natin yung ating konstitusyon. So we can expect, of course, legal challenges to this. And in fact, the person arrested can go to court precisely because of that arrest. Tama ba? Base sa agreement, base sa kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at ng Interpol, tama ho ba sa tingin ninyo, based on what you know right now, ang naging proseso sa pag-assist dun sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Sa aking nakita, ang nag-arrest sa kanya ay law enforcement officers ng Pilipinas. Yun naman ay naayon sa procedure. Ang Interpol, kung saan dinaan ang arrest warrant, ay nag-assist lamang at nagpresenta at ito naman ay consistent sa sinasabi ng gobyerno na mag-cooperate sila sa Interpol given nga yung stance niya na hindi na tayo partido ng Rome Statute. So I think that's the reason why involved ang Interpol. Ngayon, dahil inaresto na siya ng law enforcement ng Pilipinas, critical na panahon ayon sa Rome Statute na makadulog siya sa isang competent judicial authority. So ito yung pagkakataon na meron ng role ang korte kung magpunta man sila sa korte sa panahon na yan. Okay, glad that you mentioned that kasi medyo magulo po. Obviously, ngayon, kauna-unahang beses pa lamang ito na mangyayari sa Pilipinas na may inarestong dating Pangulo ng Bansa base sa kasong crimes against humanity. Napakalaki po nun. So, ang dapat na nangyari ay ang nag-aresto dapat sa kanya ay mga autoridad ng Pilipinas. Tama? That's correct. At ang Interpol, ano ang role ng Interpol dun sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Bakit sila nandito? Dahil sa pagkakaalam ko sa kanila dinaan yung request at yung arrest warrant, sila yung nagpresenta ng mga dokumento, presumably, kasi hindi natin makumpirma ngayon, presumably sila yung nagpresenta, pero yung actual conduct of the arrest ay yung law enforcement ng Pilipinas. So, if ganoon yung nangyari, kasi hindi tayo privy to that kanina, then naaayon naman yun sa procedure. Okay, Prof, hold that thought. We're going to go back to you in a bit. Pasok lang natin itong report na ito. Patuloy na nakaantabay ang correspondent natin na si Jeff Caparas sa Villamor Air Base kung saan dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jeff, ano na ang update mula dyan? Magandang tanghali, Carmina. Jeff, nandito pa rin tayo sa Gate 5 dito sa Villamor Air Base. Doon sa mga hindi pa nakakaalam dito, ito'y katabing-katabi lamang nitong NAIA Terminal 3 kung saan nga dumating si Pangulong Rodrigo Duterte kaninang umaga. Nakinumpirma rin ni Senator Bongo. Kanina, around 11:33, Carmina, ay sinubukan ulit pumasok ni na Senator Bongo silang pagkain, in fact, pero hindi sila pinayagang makapasok, even yung mga doktor na kanilang kasama. Dahil from NAIA, ang sinasabi, mayroon kasing dalang sariling ambulansya si Senator Bongo dahil may schedule umano si former President Cardinal Santos. Nung tinanong natin siya kanina, pabalik sa ambulansya kung anong main reason kung bakit siya pupunta ng Cardinal, ang sinasabi niya, Senator Go, ay 80 years old na si Pangulong Duterte at talaga namang sino daw bang 80-year-old ang walang karamdaman. At tinanong din natin siya kung deserve ba ng former president yung mga treatment na nangyayari ngayon. Ang sagot niya sa atin ay bigyan naman ng kaunting respeto ang former president. May mga tinawagan din tayo kanina, Carmina, to get a copy ng warrant pero wala pang clearance yung ating mga tinawagan kanina. Pero sa ang sitwasyon dito, balik lang tayo din sa sitwasyon sa Gate 5. Yung magkabilang gate, punong-puno ng mga kasama natin sa pamamahayag. Merong ilang mga Duterte supporters dito. At kanina halos isang batalyon yung nakita natin na nakabantay. Hanggang ngayon, nakita natin na nakabantay mula sa Southern Police District at maging sa NCRPO. We were able to call NCRPO Director Police Brigadier General Anthony
wala siyang maibigay na detalye dahil ang tasking lamang sa NCRPO ay perimeter and security. Termina. Okay, Jeff, balikan natin yung sinasabi ni Senator Bongo na sinusubukan muli nilang makapasok dyan sa Villamor Air Base para makasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong sinasabi niya? Bakit niya gustong makasama ang dating Pangulo? Under what authority? Or what authority does he have? No? Anong kapangyarihan ang meron siya para siya'y papasukin? At ano naman ang sinasabi ng mga nandyan sa Villamor Air Base kung bakit hindi nila pinapayagang makapasok itong si Senator Bongo? Go ahead, Jeff. Ang sabi ni Senator Bongo, kasi may tinanong din natin sa kanina kung bakit siya ba ay parte ng legal team, kung bakit niya gustong pumasok, sinabi niya naman na siya ay hindi parte ng legal team. And based sa sagot ni Senator Bongo kanina, sabi niya sumusunod siya sa batas. So alam naman natin dito, Carmina, sa Villamor, very strict sila dito kahit talagang kailangan ng full coordination bago ka makapasok. So ang ginawa ni Senator Bongo, bumalik siya doon sa ambulansya kung nasaan yung mga doktor na supposedly naghihintay kay former president. At ang sinabi niya sa atin ay magbibigay siya sa atin ng Jeff, karagdagan pa. Okay, Jeff. Jeff, bitawan ka lang namin saglit. Si former Labor Secretary Silvestre Bello ay nagbibigay ng panayam. Let's listen in. Message na ililipat sa veterans. Pero baka puro fake news yan. Dahil kanina, pagdating ko dito, I was advised by General Marbil that when they will bring the former president to Krame, sa Coster, I will be allowed to accompany him as his legal counsel. Pero they never allowed me to see him when he arrived. Hindi namin nakausap. They told me, yung nakausap ko sila Kanilaw, Ambassador Kanilaw yata ng Interpol, he told me that there is a warrant of arrest but he never showed it to me. So until now, I have not seen a copy of the warrant of arrest. So it's illegal, siyempre. Well, my assumption is illegal ang arrest niya dahil wala pinapakita sa amin. Kung meron sana, di pinakita sa akin. Yes. That's the legal basis for his arrest. Ngayon, hindi kami pinapapasok. Anong ibig sabihin nun? Can you repeat this in English? So, can you repeat your comments in Yeah. English? Why? Better for me to translate Okay. international media. Well, I was telling them that I was not able to see the president when we arrived. Contrary to the promise of General Marbil, that I will be allowed to escort the former president when they will bring him to Krame in a coaster. Now, when he arrived, I was never allowed, together with Senator Bongo, we were not allowed to see him. And we were not allowed to accompany him when they brought him here. So, as I said earlier, I never saw a copy of the warrant of arrest. So my assumption is that there is no warrant of arrest. Because if there is, then the natural thing for them to do is to show it to us as the counsel of the former president. What's your expectation for the next step? What? What's your expectation for the government's next step? How will they treat President Duterte? You cannot... Expectation daw po ng next step na gagawin ng ating gobyerno ni BBM. Well, I don't know what the president himself said that he will not allow ICC to investigate the president because this is an affront to our national sovereignty, and it might create the idea that our justice system in the country is not working. Sir, sabi kanina na bigyan ng warrant of arrest, so ibig sabihin, binasa ng Miranda rights si Pangulo? Kung meron warrant of arrest, ba't hindi pakita sa amin? Bilang kayo legal counsel. Legal counsel. Sir, ano na pong legal recourse natin for now? Will we be filing any petition? Well, we are waiting for the development because we cannot even talk to him. That is his entitlement. Legal assistance as well as immediate medical assistance. Kahit one lawyer, sir, walang tao sa loob? Walang kasama? Well, I don't know, but I think former Executive Secretary Major Dea is with him. I'm not even sure about that.
So, Tony, you're Huh? No, they said dadalhin sa veterans. Oh, again, subject to verification yan. Oo. Kwento niyo lang po sa amin yung process. Ano po mangyayari after niyang basahan na Miranda rights niya sa loob? Saan po sa dadalhin and ano yung magiging action ng legal team? Well, kung talagang may warrant of arrest, then they should bring him where he rightfully belongs. Pero hindi naman pinapakita sa amin ng warrant of arrest. Sino nag-issue ng warrant of arrest? Oh, the Department of Justice of the Government Republic of the Philippines or the that ICC has no jurisdiction. No less than President Marcos said that ICC has no jurisdiction over our country because it is an affront to our national sovereignty. Oh, at saka the President Duterte is to admit that our justice system is not working. Oh. So, are you saying, sir, na illegal Oh, yun ang sinabi niya eh. Sir, are you saying na illegal yung detention na? Well, as far as I know, because I did not see the warrant of arrest, the detention is illegal. If they show me the warrant of arrest, then probably it will be a different position. Ayun ang, again, that is message lang yan. We can never be sure about this. Yun ang nag-text sa akin na dadalhin sa veteran. Sa message, ano eh. Sasagot mo muna, sir. Wala yun. Social call yun. Yan. Another interview to mahirap na. Sir, kanina hindi kayo pinalapit? Ha? Hindi nga eh. Hindi nga eh. Ano, nang hindi ko maintindihan eh. Katabi ko si Ambassador Lacalinaw, si General Marby. I was even escorted by a General de Guzman. And then suddenly dumating si Presidente, they didn't allow us to see him. Ano ba ibig sabihin nun? Why? Why not? Sir, nakausap niyo na po ba yung kahit isa sa pamilya niya? Wala pa rin. Wala pa rin. Ha? Yan o. Pinasundo na daw kayo. Hindi naman kami sinundo. Lilipat na daw sa veterans at doon sa ilagay. Yan. All. Ha? Tignan ko na. Ang dami kasi interruption eh. Ayan, si General Ante Monteagudo. Sir, last na, anong comment niyo po doon sa sinasabi kasi na hindi naman daw kasi dumaan na ICC but through Interpol. So technically, hindi daw tayo nakipag-cooperate with the ICC but we cooperated with our responsibility with the Interpol. What can you comment on that? The process should be, if there is really a warrant of arrest, it should be given to our Department of Justice para sila mag-implement. Pero at saka kung talagang meron silang warrant of arrest, andaling gumawa ng kopya, picturein nila, pakita nila. Bakit hanggang ngayon di nila pinapakita? So imaginary yung warrant of arrest. Bakit hindi nila pakita? Para makita ng buong bayan that there is a warrant of arrest. Picturein nila. At kung sino nag-issue ng warrant of arrest. Pero paano, sir, kung sealed siya? Kasi may sinasabi pong angle na the warrant of arrest has been sealed. Kasi may mga instances na ICC warrants na po ay sealed. Pero that is not allowed in our country. In our country, when you are arrested, you have to be shown the warrant of arrest. That is the legal basis for your arrest. And the warrant arrest dapat should be coming from DOJ, right? Alin? Yung warrant of arrest dapat po sa DOJ. Dapat pakita sa'yo. At least the lawyer niya. Kagaya ko, I was there early this morning, but hindi pinakita sa akin kung talaga meron. Hindi pa pwedeng direct sa kanya. Pwede rin. Oo. Pero di ba hindi mo pwedeng ipagtanggol ng abogado yung sarili mo? Na lang. Sa camera po. Alin? Hindi pwedeng ipagtanggol ng abogado. Si Duterte sa abogado, right? But Yes, hindi naman yes, pwedeng ipagtanggol sarili mo. So dapat nandun kayo dahil karapatan niyo. That's right. He's entitled to legal assistance. That is his constitutional right. Constitutional right to legal assistance. Immediate medical assistance. Those are all constitutional rights. You cannot deprive anybody, even the lowest Filipino cannot be deprived of that right. No more or less ang ating former president. Thank you, sir. Thank you. Okay? Thank you. General what? Monteagudo? Okay na. General Monteagudo? Yun ang text sa akin. Alex Monteagudo. Si Alex. Alex Monteagudo.
Dating Labor Secretary Silvestre Bello III na siya namang tumatayong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng panayam dyan sa ating mga kasama sa Villamor Air Base. Hindi pa rin wala pa rin gaanong kasiguraduhan kung bakit nga nandoon ang dating Pangulong Duterte. And even Secretary Bebet Bello, they're saying, hindi daw sila pinapayagang makita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang binigay daw sa kanyang pangako ni General Marbil ay makakasama niya itong si dating Pangulong Duterte, pero hindi na nga yun nangyari dahil dinala na itong si dating Pangulong Duterte dyan sa Villamor Air Base. Yan din, Carmina, yung inirereklamo ni Senador Bongo kanina na kanina pang umaga mula na makarating na hindi siya pinapapasok doon sa premises ng Villamor Air Base. At isa pa sa mga nabanggit din ni dating Labor Secretary Bello ay yung warrant of arrest, nasaan daw? Gusto niya makita ng physical na kopya dahil hindi raw pinakita sa kanila. At this point, Jeff, ang sinasabi niya, tila kathang isip or imaginary lamang ang warrant of arrest na yan dahil ang sinasabi ni dating Secretary Bebot Bello, kung talagang may warrant of arrest, di sana ipinakita na sa kanila nung hiningi niya ito. Pero ang kanyang rason, bakit hindi ipinakita, so ang kanyang naiisip, walang warrant of arrest. Makakapanayan pa rin natin ngayon si Professor Michael Tew Jr. Siya ang isa sa mga profesor dyan sa UP College of Law. Professor, thanks for staying with us. Yung mga sinasabi